Hello guys. Ito po guys, so yung ating alaga. Nagpapainit naman sa umaga. Kasi kagabi, konti lang yung ulan dito pero sandali lang pero malakas. Ito, nagpapainit sila. Importante po yan guys sa kambing pag yung pastuhan mo dapat mayroon silang area na makapag sunbathing sa mga kambing. Ito, kasi nagpapainit yan sila. Kasi hindi yan, yung kambing, hindi yan gusto mga malamig. Hindi yan sila sanay sa malamig. Gusto yan nila mainit. Yung pag El Nino nga, dito okay. Parang sa kanila, yung problema naman, yung pagkain nila. Kasi kumonti. Yan lang po yung problema. Pero yung kambing, gustong-gusto yan sa mainit na area guys. Nagpapainit yan sila. Pero pag masakit na yung init, like tanghali na, mga 11, 10, 11, 12, 1, 2, yan, nagpapasilong yan sila. Kasi masakit na sa yung init. Pero sa umaga, yan, gusto yan nila, yan o, mga bisiro natin. Nagpapainit. Yan. Ito, importante talaga. Mayroong sa umaga masilayan ng araw yung umaga, yung morning sun, sunrise po. Importante po sa kambing natin guys. Para hindi sila mapulmonya. Yung sakit karamihan ng kambing is pulmonya eh, yung diferensya. Mahina yung baga. Saka yung diarrhea. Huwag tag-ulan. Diarrhea. Diarrhea po yung ng kambing. Yung karamihan, yung sakit nila. Kadalasan po. Pag makita niyo po guys, yung buntot ng kambing ninyo basa, sigurado na yan. Diarrhea yan. Pag mabasa yung buntot. Ang gamot dyan, yung pinapakain ng dahon ng saging. Yan. Minsan ini-inject ng LA. At saka minsan po mayroon pong diarrhea na dala ng yung nagda-diarrhea siya dahil sa mabasa yung tae niya dahil sa worm. Yan po. Pag matagal matanggal yung diarrhea, i-deworm nyo guys yung kambing nyo. Pag lagi basa yung tae niya, hindi matanggal-tanggal sa kasaag dahon ng saging o yung pinaka severe na yung alam niyo guys yung kahoy na kaimito, star apple dito yan sa amin. Yung balat ng kahoy niyan, kunin mo, ilaga mo, tapos paglaga palamig, pag lumamig ipakain sa ipainom sa kambing. Yung mga 5 ml, depende sa size. Pag maliit lang, 2 ml, 3 ml. Pag malaki, bigyan mo ng 10 ml. Yan po yung sekreto dyan sa mga kambing. Pag nakita nyo basa, diarrhea na yan. Yan ang ginagawa namin dito. Pag matagal pa nakuha, dinideworm namin. Kasi minsan sa sa worm. Minsan sa worm yan. Na marami siyang bitok. Especially nagtatae siya. Pagtapos yung kanyang balahibo is kulubot. Yung parang tumatayo.
Parang tumatayo, guys. Hindi shiny. Yan po. Sigurado yan. I-deworm talaga yan. Magaspang. Minsan magaspang yan. Ganyan. Kasi hindi yan natural sa kambing na magaspang yung kanilang balahibo. Dapat po is makintab yung balahibo. Yan po. Kagaya nito guys, ito si Justin. Yan, magaspang. I-deworm ko yan. Sa susunod na pag-schedule ng deworm namin, sinischedule ko kasi dito sila. Pag ganito yung balahibo ng kambing nyo, kulang yan sa deworm. Yung maganda na balahibo yung ganito. Yan, yung brown. Yan o. Makintab. Dapat makintab yung balahibo ng kambing. Yan po. So, nagpapainit sila. Yan o, kagaya ni Junmar makintab. Makintab yung balahibo ni Junmar. Yan. Tingnan nyo guys, ang dami kong ngayong bisiro dito. Yan, yung bisiro yan. Ito. Ang dami kong bisiro. Yan po. Pero pag lumaki ito sila by December, yung area ko na ito, ay masikip na ito sila. Sisikip kami dito. Pag lumaki ito mga maliliit, mga bisiro. Sisikip kami. Yung iba lang doon. Naghihintay po ito sila sa pagkain nila. Ganyan umaga, papakain kami ng feeds. Una feeds, mamaya na yung kumpay. Ayan. Ngayong umaga na to. Ito po, naghihintay yung mga alaga natin ng feeds. Ito po guys, sample to na kailangan ng purga. Pero na-purga ko na to ito. Si Polo. Yan, tingnan mo yung balahibo niya, magaspang. Ano? Yan, magaspang. Yan. Kailangan yan i-deworm guys. Kasi pag anak niyan, yung mama payat, yung kulang sa gatas. Kaya nagkaganyan-ganyan yung ating alaga guys. Sayang eh. Ito upgraded na rin to. Mahaba. Mahaba na yung tenga. Ito, di-deworm yan eh. Tulad ganyan oh. Tulad ganyan oh, kulang yan siya sa deworm guys. Yan si Justin. Kulang yan. Kailangan i-deworm pa yan 2 beses pa. Dapat hindi lang isang beses guys ha. Dapat may follow up. Every 2 weeks yung dito sa akin eh. Pwede rin every week. Pwede na rin. Pag severe na talaga, every week pwede nyo i-deworm. So, halimbawa, every week ng 2 weeks, pagkatapos, 2 week na magkasunod, pagkatapos, hinto, pahinga ng 1 week, every 2 weeks na. Ganyan guys. Pag natapos siya nag-deworm, okay na yung balat niya. At saka mag-i-inject ng mga vitamins. Iron, ADE, B-complex. Ganyan. Ganyan po yung pag-aalaga ng kambing. Ito po, papunta na tayo ng typhoon season guys. Dapat
yung ating maliliit na kambing, yung bagong anak, dapat pinapasok yan, sinisafety po yan paggabi. Nilalagay sa isang kulungan na maliliit kasama yung mama niya na hindi malamig. Tapos lagyan ng rice hull o yung sodas ng kahoy. Ganyan po dapat para hindi lamigin yung ating mga bisero kasi mamatayan tayo ng bisero, sayang. Hintay naman tayo ng 5 months bago makaanak. Yan po. Kasi guys, yung kambing, sa 2 taon, 3 beses yan makaanak, mga anak daw. Yun ang pagbilang nila. And every 2 years, 3 beses bawat inahin mga anak. Hindi katulad sa baboy na yung inahin mo pag mga anak ng January, pwede pa yan siya makaanak ng 3 beses. Pag mga anak sa January, kaya niya makaanak ng 3 beses sa isang taon. Ganyan po yung kaibahan. Yung baka naman guys, 9 months naman. 9 months bago manganak. Ganyan po. Ano, ang liit-liit pa, nauganak na. Dapat hindi yan eh. Dapat mga 9 months o 8 months to 1 year pa yan dapat siyang kastahan. Kaya lang yung lalaki dito kasama sa mga babae, yung mga bako dito, kaya sa susunod guys, iiba ko ito. Yung mga bako ipalabas ko dito, mga babae lang. Yung mga anak na babae na hindi pa nakapatong ng 9 months to 1 year, dito lang sila para hindi sila mabuntis. Kasi yung mga lalaki ipalabas ko ito. Yun lang yung style ko dito guys. Doon sa kabilang area ko ilalagay yung mga back. Ito, nagtitingin na sila oh. Nag-grind pa kasi si Arvin ng niyog. Nag-grind pa siya. Kaya yung mga alaga natin, hintay-hintay muna. Hintay-hintay muna yung mga alaga natin. Yan po. Ito na guys, so yung mga area ng baka natin. Dito yung mga native na baka. Yan o. Yan. Ito po yung baka na taga-kasta dito. Ito siya maliit. Yung isa nandoon. Ayan. Isa nandoon. Buntis po yan. Ayan. Nandoon. Ayan po. Yung isa nandito. Ayan. Yan doon. Lalaki po yung isa. Doon yung isa. Doon sa likod.
Ito na po yung pader ng ating kambingan. Doon po yung nono, yung dulo doon. Punta dito. Ito na po yung dulo. Ayan, dito naman kami liko. Diyan. Napunta ito, tangkal na ito ng baboy. Doon hanggang doon sa dulo, guys. Yan po. Yung ating area ng kambing. Yan. Hanggang doon. Oh. Ito po yung tangkal ko noon. Pigiri. Yan o. Mga parawing pen ko. Yan po. Bali, ipader ko ito. Ito, dugtungan. Hanggang doon. Yan. Ito yung mga baka natin. Oh. Maliit yung taga-kasta ko. Nag-inbreeding na kasi. Nakari natin hanggang doon sa dulo, guys. May truck. Ito po. Ito po yung tangkal. Ito na po, guys, yung sa likod na banda. Yan o yung truck. Kanina, nasa likod na tayo ng truck. Doon yung mga baka, guys. Oh. Yan, doon. Doon banda. Ngayon, dito na tayo sa likod ng truck. Ayan. Dito naman, pader naman to sa kambingan. Continuous doon. Doon yung tangkal, guys. Oh. Yung mga lubin mo yan. Ito po. Ito po yung daan namin. Papasok dito sa aming farm. Ayan. Ito na po yung kambingan natin. Dito ilalagay. Ayan. Doon sila tanggol, guys, oh. Ayan. Doon sila tanggol, oh. Yun, oh. Makain. Sama yung isang babae. Bagong panganak. Ito dito. Ayan. Yan po. Ito na po. Yan. Diyan po yung goat house. Ilalagay yung goat house. Goat house yan. Yan. Yung damo namin dito, guys, oh, green na. Lagi umuulan dito. Okay na. Dami na makakain yung baka natin at saka kambing pag nalipat na dito. Hopefully po, sana po, by next month makalipat na dito yung ating kambing. July. Sana po. Kasi nagpapader pa kami doon sa kabila. Tapos doon dito na sa kabila naman. Dito na banda. Yung papader natin. Yan o.
Yan po. Nagsalilim sila ngayon. Hindi na sila nagpapainit. Yan o. Doon sa baba pa iba o. Yan. Dami nila dito guys o. Doon sila. Bigong. Kanina umaga, nandito sila sa labas. Hindi pa masyado masakit yung init. Ngayon, masakit na yung init. Wala na. Nagkuha na sila. Nagsilong na sila ng shade. Naghanap na sila ng shade guys, yung kambing natin. Ayan po. Tapos na sila to ngayon. Tapos na to sila kumain ng feeds. Pero yung kumpay, wala pa. No? Nagkuha pa sila ni Arnick. Maya-maya mga 10, darating yon. May dalang kumpay. Kaya, ayun. Kakain naman to sila ng kumpay. Mga 10 o'clock. At saka, itong mga dahon ng niyog, papalitan na to. Papalitan na to lahat. Once a day lang to pinapalitan namin. Ito yung dahon ng niyog guys. Once a day lang. Every morning lang yan. Mga 10 o'clock. Yan lang. Ano, si Dako. Buntis na siguro to si Dako. Yan o. Ito yung dalawa niyang anak. Yan o. Yan. Ganda ng balat ng kanyang skin, ng balahibo ng anak ni Dako. Yan. Yan ang maganda, shiny. Hindi yung magaspang kasi pag magaspang, marami yung bit ng worm. Marami yung bulati. Yan. Ito oh, si Pulo at si Buloy. Na-deworm ko to kahapon. Next week, i-deworm ko naman yan kasi gaspang. Ano, napakagaspang ng balahibo. Kita nyo naman guys yung balahibo. Yun pa oh. Yan. Napakainit ngayon dito sa amin guys. Walang ulap guys oh. Mainit ngayon dito. Hopefully po ma-transfer natin yung kambing natin next month. Yung sa area yung pinakita ko kanina. Hopefully ma-transfer natin doon. Para maluwag na sila. Luluwag yung ating kambingan dito guys. Yan. Ayan guys, so dahan-dahan na silang lumalabas. Maya-maya konti na dito na yung kumpay nila. Lumalabas na din sila. Hintay dito banda oh. Ano, may mga kambing na dyan. Yan. Pero konti pa lang sila dito guys oh. Yung karamihan ngayon dito, kumakain ng dahon ng niyog, sinisimot nila. Inuubos sila yung dahon ng niyog kasi papalitan nito mamaya eh. Ito po. Yan. Init ngayon dito guys at saka habagat na dito yung hangin sa amin. Southwest monsoon na. Yung tiyempo guys pang habagat na. Southwest monsoon. Yan si Bianca. Oh. Yan. Doon na galing yung hangin oh. Sa southwest. Yan. Ayan na guys, oh, lumalabas na sila.
Lumabas na sila sa kanilang kuwan. Alam na nila maya-maya konti, nandito na yung kumpay. Ano. May body clock talaga ito yung mga kambing natin. Lahat ng hayop may body clock yan. Alam nila yan kung kailan sila pinapakain. Kaya importante po yung time, yung hindi iba-iba yung pagpapakain sa kanila. Kung nakagawian nyo na ganyan oras sa pinapakain, dapat ganyan po pinapakain yung ating hayop. Lalo-lalo na sa mga baboy. Yung baboy, stricto talaga yun. Yung sa piggery, stricto talaga yun. Dapat anong oras ka nagpapakain, dapat ganun talaga. Hindi pa iba-iba. Pangit po yan yung nag-iba-iba. Ayan na, dumating na si RV, yung motor nandiyan na. Alam na nila. Yan. Ingay na sila. Yan. Nag-ingay na sila guys. Alam na nila, nandiyan na lang kanilang kumpay. Yan. Yan. Nag-ingay na sila. Alam na nila, nandiyan na ng kanilang pagkain. Napakainin na sila. Ay, yung dalawang bisiro. Ay, dalawang bisiro. Oh. Nakatingin talaga sa gate. Yan, oh. Nakatingin talaga sa gate kung kailan, saan dadaan yung kumpay. Alam talaga nila. So, yung iba nandito na. Yan, oh. Yan po. Ayan na guys, so nililinis na nila ni RV at saka ni Arnick yung pagkainan. Nilagyan natin ng kumpay araw-araw, umaga at hapon. Nililinis siya nila guys. Bago lagyan ng bagong kumpay, kinukuha mo na yung luma. Yan. Kunin niya nila muna yung luma bago malagyan ng bago. Tsaka yung mga kambing natin, oh, nanonood na. Yan. Naghihintay. Yan. Naghihintay. Nanonood sila kung sa pagtanggal ng mga lumang kumpay. Nag-aabang yung ating mga kambing. At saka doon, oh, kunin naman yan nila yung mga lumang dahon ng niyog. Kunin naman yan nila. Ayan na guys, so kumakain na sila. Kambing. Ayan, oh. Kumakain na. Yung iba nang doon. Ayan. Yan po, ganun po kadami yung kumpay namin guys. So, isang tricycle. Yan. Ito po yung alaga natin. Yan.
Dito po wala pa. Dito muna nilagyan nila ni Arnie. Ayan o. Ayan. Yung maliliit o nandito. Yan. Yan po. Yung iba nandito sa likod guys. So. Yan. Napaka ganda tingnan po pag yung ating mga alaga ay malulusog at saka malalakas kumain po. At hanggang dito na lang po tayo guys. Bukas ulit. Thanks for watching guys. Please like and subscribe. Bye bye.